Ako nga pala si Kenneth. Yes. Eh, So, ako nga pala si Kenneth Adrian de la Cruz. I am a psychologist student sa CEU Manila. And then, 19 years old na ako and I'm from Caloocan City. So, ayun, ikaw, ano pangalan mo? Lourdes. Lourdes, anong apelido? Lourdes Virgo. Lourdes Virtucio. So, ayan, ilan taon ka na? 18. Caloocan. So, saan ka nag-aaral? Sa Lyceum. Anong course mo? Hindi ko simulan. Tourism. Okay, tourism. So, nagkakalookan ka rin. Okay. So, ano ba? For sure, nagpunta ka dito para magpa-counsel, di ba? So, anong balak mo ipa-counsel sa akin? Medyo may pinaproblema kasi ako ngayon. May kaibigan kasi ako, lalaki, ilang beses ko na siyang reject. Pero ito ngayon, parang iniisip ko na ang hirap niyang, parang masasabi, ang hirap niyang bitawan sa ngayon kahit, ay paano ba? Wait lang. Sige mo na, take your time. Kasi ngayon kasi may problema siya. So, parang ang hirap niya bitawan. Pero, hindi ko naman siya pwedeng paasahin na gusto ko siya. And then, ayun niya. Ayun. So, ibig sabihin, may possibility na may gusto ko rin sa kanya or wala? Wala talaga. So, wala talaga. So, nagkaroon ka na ba ng mga naisip paraan para masabi sa kanya ng direction or nasabi mo na siya ng direction sa kanya ng mga bagay na yun? Oo, nasabi ko naman sa kanya na hanggang kapatid lang. Marami pa siyang kakilala. Pero kasi ngayon, parang hindi niya pa kayang mag-isa. Hindi niya pa kayang. Kumbaga, yung pakalalaki na tumayo, na harapin yung mga problema niya. Ayun, kasi parang hindi ko pa siya kaya bitawan sa ngayon na sabihin ng direktahan sa kanya. Hindi kasi kita gusto. Hindi pwedeng parang lagi tayong mag-usap. Kasi siya, gusto niya yung typical na pag mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi kayo magka-text. Pag may load siya, kailangan meron ka din. Tapos, yung mga simpleng bagay na hindi naman siguro ginagawa ng mga Friends lang. Oo. So, parang magiging obligado kang mag-text sa kanya or mag-reply. So, yung kaibigan mo to, saan mo nakilala siya? Nakilala ko siya sa isang Choir. So, ano pa ang choir niya? Teatro. Teatro Pilipino. So, sabi mo, anong problema niya nga pala? Anong problema niya sa ngayon? Ngayon, siguro sa tingin, umalis kasi siya sa choir, ka-choir ko kasi siya. Umalis siya. And then ngayon, parang yung mga ka-teatro namin, iba na yung pumipigil sa kanya. Yun ang naiisip niya. Yan ang naisip niya. Na nagbago na yung mga ka-choir namin. Hindi na siya kinakausap. Pero ikaw, bilang member ng choir na yun, ano ba ang totoong nangyayari? Ano ba talagang totoong nangyayari? Ganun ba talaga sila makitungo o iniisip lang ng kaibigan mo yung ganun? Hindi pa kasi ako ganun katagal dun sa choir. Bali, syempre, nung una na nalaman ko na may problema, dinext niya ako agad na. Syempre, pagtatanggol niya yung sarili niya. So, marami siya siniraan. Siya yung nanira, yung kaibigan mo? Oo. Kasi sabi ko na may siniraan din siya. Pero sabi ko naman sa kanya, nagpasa din siya ng mga text nung kagalit niya. Tapos, sinabi ko na lang sa kanya na
hindi ka naman siguro iti-text ng ganyan kung wala kang hindi magandang nasabi. So parang nagiging problema ko is wala siyang kakampi. Pakiramdam niya, wala siyang kakampi, lahat kaaway niya. Tapos, ayun, parang ayaw niya nang humarap sa tao. Or feeling niya, gusto niya mag-revenge kasi, ayun, feeling niya pinagkakaisahan siya. Ganun. So ikaw, sa tingin mo, ano yung mga bagay na naitulong mo para, yun nga, dahil di ba, niligawan ka niya, and then kaibigan mo naman siya. So parang, di ba, for sure may ginawa ka ng bagay para mapagaan yung loob niya or mapabuti yung nasa isip niya. So ano yung mga bagay na ginawa mo? Or sinabi, gano'n, mapagaan yung loob. Ayun, lagi ko naman siyang, pag nag-text siya, pinipilit ko talaga ma-replyan siya sa mga oras na kailangan niya talaga. Tapos, lagi ko siyang sinasabihan. Tapos, pinapaalahan ko siya na, hindi naman talaga sa lahat ng bagay, panalo ka. Talagang, minsan, tayo din. Tapos, ayun, kapag kailangan niya makakausap kahit antok na ako, nakausap ko siya. Kasi, yun yung kailangan niya sa ngayon eh. Parang, ayun. Kaya ako yung namamblema ngayon. Kasi nga, parang na-absorb ko yung dinadamdam mo. Na-absorb mo. So parang, ang tawag din sa psychological term is empathy. Yung tipong, na-feel mo or parang nasa sapatos ka ng tao na yan. So, ibig sabihin, naapektuhan ka masyado. Or, masyado ko ba naapektuhan talaga nung nangyayari sa inyong dalawa o sa kanya? Siyempre, naapektuhan din ako. Kasi, parang, wala siyang ibang nasasabihan kundi ako eh. So, lahat na lang ng sama ng loob niya, sa akin niya nasasabi. So, ayun, parang, kahit naman wala akong kinalaman sa problema niya, parang, yung pakiramdam ko, nasa lagay niya na. Kumbaga, parang, parang, nakakatayo ako sa lugar niya. Kumbaga, nararamdaman ko lahat ng stress niya. So, may panahon ba na, dahil doon, di ba, minsan parang nai-stress ka na rin, kumbaga, ikaw yung pinaka-shock absorber niya, di ba? So, minsan, dahil sa pagiging ganun mo, nakapagod ka ba na lagi ka na lang ganun? Or, kasi naiipit ka sa problema niya eh. May times na napagod na din ako, pero, syempre, dahil kaibigan ko siya, kailangan ko mag-stand up para sa akin. So, sinasabi mo na kaibigan mo siya. So, di ba naliligaw siya? Naka-apekto ba yun sa friendship niyo? Sa panliligaw niya? Sa akin hindi eh. Pero, yung mga nakaraang araw, parang sa kanya, parang nailang na siya sa akin. Mga nakaraang araw. Pero sa akin, wala yun. Okay, naramdaman ko. So ngayon, yan, sabi mo na lahat. So parang, bibigyan ka niya ng stress, ganyan. Minsan, okay naman siya, di ba? May mga times ba or dumarating ba yung oras na gusto mo tutulungan or sabihin na pagpahinga muna tayo, bigyan mo muna ako ng space kasi nakasakal ako sa friendship natin dahil sa mga problema binibigay mo, gano'n. May mga times mong umabot sa gano'n. Wala kami yung sige. Wala siya. Pero, tingin mo paano mapapatigil siya sa panliligaw kung talagang ayaw mo na? Ngayon naman kasi, parang napaintindi ko na sa kanya na hanggang dito na lang tayo, hindi na mag-extend. Ayun, sa ngayon, siguro, kinakausap niya na lang ako sa pag-iwi ng tayo. Ganun. Tsaka, sinasabi niya rin na kung may kailangan ako, sabihin ko lang daw sa kanya. Kasi siguro nasa isip niya na parang ako na lang yung kaibigan. So, ayun. So, tingin mo ba maliligaw pa siya ulit sa'yo? Siguro, hindi ko naman masasabi. Siguro. So sinasabi mo, nag-uusap pa kayo. So, anong means ng communication nyo or anong ginagamit nyo para mapag-usap?
nag-text lang kami. Minsan naman, kinakausap niya naman ako kapag nakikita ko. Nagkikita pa kayo. So, ayun. Sa tingin ko, ano naman eh, parang napaka-neutral mo naman sa kanya. And wala ka namang ibang masamang, ano, diba? Masamang nangyari sa inyong dalawa. Ayaw mo rin naman umabot na dumating ko sa point na ano, mangulit siya na mangulit sa'yo. So ngayon, yan na yung mga problema mo, diba? Sa kanya, kilala mo na siya. So darating na pa na point, kung tatapusin mo siya or pagagandahin mo yung relasyon niya. So ngayon, anong naisip mong dapat gawin para matulungan mo siyang tumayo sa sarili niyang paa? Saka para maintindihan niya, mapaitin sa kanya na hanggang kaibigan lang o hanggang kapatid lang talaga mo. Ganun, anong mga naisip mo para? Kasi siya ngayon, parang sinasabi ko sa kanya na, uy, attend ka naman ng mass. So, at least kung ma-attend siya, magkakausap kami personally. Kasi hindi ko naman alam talaga kung anong nasa isip niya kapag magka-text kami, di ba? So, ayun, sa tingin ko, tutulungan ko siya kung tutulungan niya rin yung sarili niya na may tumulong sa kanya. Kumbaga, kung hahayaan niya ako na tumulong sa kanya. Kasi ganun paraan. So, gusto mo personally kayo makapag-usap. Magkaroon kayo ng time together. So, wala ka na ba iba pang ipapakounsel aside from doon? Nasarado na ba natin or gusto mo pang i-polish dun sa nangyari? Wala na. So, alam mo na yung gagawin mo. So, next time, hindi ka na lang yung nakaupo na lang and then nagtsatsaga na lang or parang haba mo na yung pasensya mo sa lahat ng problema mo. Diba? So, alam mo na dapat yung gawin mo, diba? Natulungan naman kita. Na-release mo naman yung tension mo. So, ayun. Salamat. So, salamat nga pala dahil ayun, nagtiwala ka sa akin and then sinabi mo lahat ng problema mo at nasolve mo naman yung sarili mong problema. Okay? Salamat. Salamat.